This they said, testing him, that they might have something of which to accuse him. But Jesus stooped down and wrote on the ground with his finger, as though he did not hear. So when they continued asking him, he raised himself up and said to them, He who is without sin among you, let him throw a stone at her first. And again, he stooped down and wrote on the ground. So God be the glory. Makakaupo po tayo lahat. Ayan po ang salita ng Diyos. Ano po? Na ihahayag sa atin sa araw na ito. Amen. Ano po? Bawat istorya ng buhay natin may kanya-kanyang chapters. Tama po ba? Chapter nung bata pa tayo, chapter nung tayo po ay naging, anong tawag dito, teenager, ano po. Chapter na tayo po ay medyo nagkaroon ng muang, ano po, responsibility. Tama po ba? At sa panahong ito, may chapter din, ano po, ang buhay natin. But with those chapters of our lives, yung totoo, ano po, sino ba talaga yung naging boss ng ating buhay? Ha? Ilang taon, ano po, na tayo ang boss ng ating buhay. Yung totoo. Amen, ano po? Amen. Sa ngayon po ba talagang si Lord na ang boss na po ng buhay natin? To God be the glory sa lahat ng mga sumagot, ano po, ng Amen. Amen, ano po? So ito po yung pamagat ng ating pong salita ng Diyos na ating pong pagbubulay-bulayan sa araw na ito. Amen? God is rewriting my history. Sige nga po, sabihin natin, 1, 2, 3. God is rewriting my story. John chapter 8, 6 to 8. Amen na po. Marami po dito, ano po, inumpisahan na ng Diyos, no po, na muling isulat ang istorya ng kanilang buhay. Tama po ba? Amen? Amen, ano po. Kasi po, ang blueprint, matagal na, mula pa po sa sinapupunan ng ating mga magulang. Nandun na yung blueprint sana ng Panginoon. Tama po ba? But, habang tayo lumalakad, amen, ano po, hindi po matapos-tapos ni Lord yung istoryang sana, ano po, ay talagang isinulat niya para sa atin. Bakit? No po? Because of our iniquities, sins, and transgressions. Amen. Ano po? But indeed, the Lord is so good, no? For giving us another chance to rewrite, ano po, our story. Tama po ba? Hello? Yes. Ano kaya, no, kung hindi natin nakilala si Lord? Nasaan kaya tayo ngayon? Naisip niyo po ba yon? Naisip niyo po ba? Nasa mall. Anong gagawin sa mall? Amen. Ano po? Picture. Amen. No? Natutulog. Amen. Ano po? Natutulog pero walang katapusang kapaguran pa rin. Ano po? Kahit tulog na ng tulog. Tama po ba? So God is rewriting my story. Can we please tell it? Ano po? Or speak it out. God is rewriting my history. Ayan, ano po? Are we excited? Ano kaya yung bagong chapter ng buhay ko? Amen? Hello? Parang hindi Parang punong-puno pa rin tayo ng pagpaplano sa ating buhay. Tama po ba? But hindi the Lord is good. Hindi the Lord is good. Sabi nga, wala na may papatupad si Lord kung hindi tayo magpaplano. Tama po ba? Amen, ano po? Pero be sure na yung pong planong yan, si Lord ang naglagay sa puso natin. Tama po ba? Amen, ano? So, praise God. Ano na anak? Amen. Praise God. So what if the place where others expected your story to end becomes the very place where Jesus gives you a new beginning? No? Alam niyo po, habang siya po yung aking minimeditate, I am so excited. No po? I don't know what, alam mo yun yung nilalagay ni Lord sa puso ko. Actually, ito po ay nasa puso ko na. No po? I think 1 week ago. Amen. At na-confirm habang tinatanong ko si Lord, Lord, anong gusto mong mensahe na marinig ng aking mga kapatid?
Na-confirm ito during the prayer meeting. No po, how the Lord touches, no po, yung pong widow na talagang nabago ano po yung kanyang buhay sa 1 Kings chapter 17 po yung nakasulat na po. Nabago yung kanyang buhay nang na po sumunod siya sa Panginoon. Tama po ba na po? So ganito din po tayo no po. Sometimes akala natin end of the road. Pero bigla na lang ano po yung sitwasyon na yon na dapat sana tutuldukan na ng mundo, tutuldukan na ng lahat ng mga nasa paligid natin ano po yung pala yung punto na po na kung saan gagamitin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Tama po ba? Para alin? Para magkaroon ng hope, para daan pala ito ng tagumpay, daan pala ito para makilala ko ang aking Diyos, na tunay na nagmamahal, nahahabag, ano po, at handang-handang magbigay ng biyaya sa akin. Amen? So pag-aralan natin ito no po, sa araw na ito. No? And I hope no, na talagang ma-reminisce natin no, yung pong ating buhay. Sa lahat ng mga talagang sinusulat na ni Lord, no po, yung ating story sa mga oras na ito. No? I-reminisce natin how good God is. Tama po ba? At sa lahat ng isusulat pa lang ng Panginoon, no? Ang talagang istorya ng kanilang buhay, no? May we go from this four corners of this room na punong-puno ng pag-asa. Tama po ba? Punong-puno ng pag-asa na tapat ang Diyos sa lahat ng kung saan siya ay tunay na nagpakilala. Wala po ano po na tinouch ni Lord, wala po na kung saan dumaan si Lord sa kanilang buhay na wala lang. Alam niyo po yun? Naget po ba natin? Amen? Pag ikaw binigyan ng Panginoon ng pagtingin, ng pagkakataon, huwag mo nang sayangin ang pagkakataon na yun. Do we get the point? Amen? Huwag na huwag. Praise God, ano po? So let Jesus reigns. So sabi po yan, ano po, sa, ano po ba ang umpisa ng lahat ng ito? Kailan sinabi ng Panginoon, ano po, ang mga katagang ito during that time, no, na sino man sa inyo walang kasalanan, sige, una siyang bumato. Ano po? Kanino? Doon po sa adulterous woman. I want you to be in that scenario during that time. Ang babaeng ito nahuli, hindi ka po kasi pagbibintangan. Ano po? O hindi nila sasabihin ano po, na sila ay hindi talaga, ito po ang law ni Moses. No? Na pag hindi ka nakita, no po, kailangan may witnesses, no? Bago ka talaga i-judge. Naget po ba natin? Pero hindi pwedeng hearsay lang, no? Pero itong adulterous woman na to, ano po, mga Sanhedrin, mga scribes, mga Pharisees, ano po, ang nagdala mismo sa Panginoong Hesukristo. Naget po ba natin? Amen, ano po? So, nandun talaga, no, yung katotohanan, no? Sabihin natin, na talagang she is destined. She was destined, ano po, to ano? To death. Babatuhin na dapat siya dapat, no po? Dahil nahuli siya na nangangalunya. O sabihin natin, ano ba yung adultery sa Tagalog? Nangangalunya. Ano po? Amen? No? Ito po yung senaryo. Habang si Lord Jesus nagtuturo, ano po, abay biglang nandito, mayroon naging ano tawag dito, yung senaryo na, Rabay, nahuli namin tong babaeng ito. Nangangalunya. So lahat na ng akusasyon, ano po, ibinigay doon sa babaeng iyon. Amen? Pero sabi po dito, no po, ito yung pinaka-senaryo kasi na gusto ko pong maintindihan natin, no po, dito sa babaeng ito, no? Andun siya sa sitwasyon na kung saan yung tinatago-tago niyang kasalanan na bunyag. At handa siyang parusahan ng lahat, ano po, doon sa kaniyang community, especially yung mga elders, no po, ng church. No po? Amen? Sige po. Amen. Praise God. Sabi po dyan,
The woman was brought before Jesus at one of the worst moments of her life. Maaaring hindi lang niya ito minsan ginawa, yung mga lunya. Pero naging worst kasi nahuli siya. Tama po ba? Whether she like it or not, she has to face the consequence of what she is doing. Naget natin? Tayo ganun din. Tama po ba? Pasalamat tayo sa Panginoon. Kung tayo'y pinatawad ng Diyos, na hindi nahayag ang lahat ng ating mga nagawang pagkakasala. And this is grace. Tama po ba? Pero sa katotohanan, lahat tayo, katulad ng babaeng ito, nagtago ng kasalanan sa kanilang buhay. Amen po ba? Sino magsasabi dito, wala akong ganon, wala akong sikreto. Amen. Lahat po tayo at hayag na hayag yan sa ating Amang nasa langit. Amen. So to the crowd, her sin was her story. Para sa mga tao na nasa kanyang paligid, ang istorya niya ng pangangalon niya, ang istorya niya ng kasalanan. Ito na yung istorya ng taong ito. Tama po ba? Parang yung mga corrupt ngayon sa gobyerno. Corrupt yan. Pag nakita mo, corrupt yan. Naget po ba natin? Tuldok na kagad yun. Tama po ba? Pag may nakita, halimbawa, chismosa, kung chismosa yun, huwag ka magsasabi dyan. Naget po ba natin? Amen, no? So, ganyan po ang tunay na sitwasyon ng bawat isa sa atin. Tama po ba? So, ano po ba ang sinasabi sa atin sa labas? Yun po yung historyang alam nila para sa iyo. Tama po ba? Amen, ano po? Now, when they brought her to Jesus, something changed. Yung mga tao, yung mga Pharisees, tinitingnan ang babaeng ito, nalin? Ito yung istorya ng buhay niya, makasalanan. Amen? Ikinukumpara nila kanilang sarili doon sa babaeng yun. Mas mainam ako, naglilingkod ako sa Diyos, samantalang siya nabubuhay sa kasalanan. Tama po ba? Amen? Pero iba si Lord. Ang nakita niya sa babaeng ito, nang dalhin sa kanya ang babaeng ito ng mga Pariseo. Amen. Kailangan niya ng biyaya. Kailangan niya ng second chance. Kailangan niya ng transformation. Ito ang pinagkaiba. Kapag inilapit natin yung sarili natin sa Diyos kaysa sa tao. Amen? Are we getting the point? At when everyone was talking about her failure, Jesus bent down and began writing on the ground. Maganda yung sinabi dun as if he did not hear. Yung sabi niya dun na, wala siyang narinig. Just be in that scenario during that time. Nagtuturo ka, tapos, andito, gustong baguhin ng mga Pharisees, yung scenario, yung pong ambience, Amen? Dala-dala nila yung adulterous woman. Teacher, rabbi, sige nga, tingnan ko lang kung totoo yung mga tinuturo mo. According sa book of Moses, ayun yung kanilang tama naman katotohanan naman yung sinabi nila. Pero yung application ng book of Moses, or sabihin na law of Moses, nawala. Tama po ba? Hello? Naintindihan natin. The law of Moses is not to condemn people, but to let the people, the sinner, come back to God with a repentant heart. Amen, At ito yung nawala.
doon sa mga Pharisees at saka sa mga scribes. Amen po? So, ano ginawa ng Panginoong Jesus? No po? So, makikita natin pala dyan na nakatayo ang Panginoong Jesus. Tama po ba? Nang sila ay dumating. No? Tama po? At ang sabi po dyan, ano po, He stooped down, bent down, umupo, at anong ginawa? Nagsulat. Saan? Sa earth. At ito ay maraming beses nang pinagtalunan. Ano ba talaga yung sinulat ng Panginoong Jesus doon sa ground? Sinong nakakaalam? Taas ang kamay. Actually, the Bible is so silent. Ano po? Wala pong sinabi doon. Anong sinulat niya? Basta ang sinabi niya, prophetically, He stooped down and write on the ground. Tama po ba? Siguro ang sinulat doon, Jesus, ano po? Pangalan ng mga scribe, isa-isa. Tama po ba? Ano kaya yung sinulat ni Lord Jesus? I forgive her? No po? Maraming mga Bible scholars, ano po, ang mga nagsasabi, this is prophetically, no po? At sabi nga po, ito po ay sinulat ng Panginoong Jesus, ano po? Dito sa Jeremiah chapter 17 verse 13. Sabi niya dyan, prophetically speaking, because if you will, ayon sa pag-aaral sa John chapter 7, mababasa mo doon na po, pinapakilala niya ang kanyang sarili, that He is the fountain of life. Amen? At sabi nila, ito daw po yung kanyang isinusulat doon. Jeremiah chapter 17 verse 13. Sabi po doon, tayo-tayong lahat. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3. O Lord, of Israel, all who forsake you shall be ashamed. Those who depart from me shall be written in the earth, because they have forsaken the Lord, the fountain of living waters. Makakaupo tayong lahat, ano po? So yan daw po yung dahilan, sabi, ano po? Kasi sabi dyan, ano po? Lahat daw ng mga lumimot umiwan sa Diyos, ano po? Na kanilang dapat na pag-asa ay mapapahiya. Amen? At sabi dyan, no, ano po? Those who depart from me shall be written in the dust or in the earth. So ito po yung naisip ng mga Bible scholars from John chapter 7 na nagpapakilala ang Panginoong Jesus that He is the fountain and the living water. Amen, ano po? Sabi niya dyan, ano po? Sumulat ang Panginoong Jesus sa dust. Kaya sabi nila, siguro daw, no? Mga pangalan ng mga Sanhedrin, ng mga scribes ang sinusulat. Because those who depart from me shall be written in the earth. Tama po ba? But the Bible is silent. Literally. No po? Literally. Ayan. Literally, tahimik ang Biblia. Tama po ba? But during ng analyzation, it can be. Tama po ba? Tama ba? No po? With those, ano po, na mga kilos ng Panginoon, na parang wala siyang narinig, kasi mali naman ang inyong adaptation ng law of Moses. Grabe kayong makakondem. Tama? No? Grabe kayong makakondem. Rito ang isipan ng Panginoon. Ano po? Hindi isinulat ang book o ang law of Moses para ikondena ang isang tao, kundi para maintindihan ang tunay na katotohanan. Amen. Praise God. Ano po? Now, sabi po ng Panginoon, kung bibigyan ko kayo ng 4 na punto dito po sa mensahe ng Panginoon. Gusto ko pong maintindihan natin to. God is stooped down to meet us in our lowest moment. Anong ginawa ng Panginoong Jesus? Habang ang mga tao ay nais na batuhin ang babaeng ito. Nais i-end, no po, ng mga tao yung buhay ng babaeng ito. God is stooped down for you and me.
Amen? Ano po? During the lowest moment of our lives, yung masayang-masaya pa tayo sa kasalanan. Masayang-masaya pa tayong ginagamit ang ating bibig sa pagmumura. And the worst, ano po, sino yung mga drug pusher dito? Sino dito yung maraming sinirang buhay sa nakaraan? Hindi lang yung sarili niyang buhay. Iba pang buhay. No? Sino po yun dito? Don't you know that God sent His Son, Jesus? He demonstrated His love where we are still yet sinners. Amen? John chapter 8:6. So sabi po dito, but Jesus stooped down and wrote on the ground with his finger as though he did not hear. Talagang nagrema to sa akin. Nako? Totoo ba yung sinasabi ng mga Sanhedrin? Totoo ba yung sinasabi ng mga Pharisees? Amen. Totoo. Mangangaroon niya yung babae. Tama po ba? Nakita ng kanilang dalawang mata. Hindi lang isa. Pinatotohanan ito ng marami. Amen? Totoo yung sinabi? Totoo. Amen. Pero Lord, ba't hindi mo sila pinakinggan? Sabi dyan no po, as though he did not hear. Alam mo yung salita ka ng salita, tapos hindi naman nakikinig. Ano ibig sabihin? Binabaliwala ng Panginoong Jesus yung mga sinasabi ng mga tao. Pero ibig ba sabihin nun, hindi siya naniniwala na totoo na adulterous ang babae? Hindi ba siya naniniwala na magnanakaw ka before? Hindi ba siya naniniwala na makasalanan tayong lahat before? Kaya sabi ng Panginoon, I cancel. No? Kinansela ng Diyos ang lahat ng bagay sa ating buhay. Same as in this scenario. Pero hindi ibig sabihin, hindi alam ng Diyos kung sino ka at ako before. Amen? So sabi dyan, ano po, he stooped down. Nagsulat siya. Sabi sa Jeremiah 17 verse 13, lahat ng mga magfo-forsake sa akin, isusulat ko sa dust na ito. Amen? So hindi pa rin tumigil na po ang Panginoon. Sabi po sa Philippians chapter 2, 7-8, sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng karaniwang tao. At nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Naunawaan po natin yon. Do we understand kung ano yung ginawa ng Panginoon sa atin? Amen? Kaya talagang hindi pwede na sa lahat ng mga nakaunawa, pinabaliwala lang ang lahat ng bagay. Imaginein mo, you are an adulterous woman. Nagtatago ka nga kasi wala kang pinagkakatiwalaan. Tama po ba? And even siguro yung kasiping niyang yun, sa palagay niyo ba? Naniniwala siyang mapagkakatiwalaan niya yun. Alam mo, ito yung gusto ko ituro sa lahat ng mga youth. Alam niyo po, habang ibinibenta natin ang ating sarili sa kalaban, alam niyo po bang pababa ang value ng pagkatao natin? Amen? Kahit na gaano pa binibigyan natin ng value yung sarili natin, na tayo respetuhin, kilalanin, but the mere fact ng mga katawang yan ay ibinenta mo sa kalaban,
Ang katawang ito ay binenta ko before sa kalaban. The truth, napaka-baba ng value ng bawat isa sa atin. Amen? Sabihin natin, make it a more yung understandable situation. Kung bibilhin ka, no po, magkano ka before? Maaaring nung ipinanganak ka, wow, kilalang kilala ka ng mama mo, papa mo, ang dami nilang pangarap sa iyo. Tama po ba? But as sin comes and creeps in, nasira ang buhay natin. Tama po ba? Hello? Natuto tayong magsinungaling. Dati 1 million ang value mo. Nagsinungaling ka. Ano po? Naging 999,000 na lang. Amen? Ano po? Sinagot mo yung magulang mo, naging 998,000 na lang. Tama po ba? Kung bawat kasalanang ginagawa natin, may value na nababawas sa atin. Amen? Magkano ka na lang ngayon? Magkano na lang ako ngayon kung hindi ko nakilala ang Panginoong Jesus? Sige ka pa rin sa paggawa ng kasalanan. So ano na talagang value natin? Amen? Pero imagine mo, yung walang kasalanan, yung perfect, no? Binigyan ka ng pagtingin. Pinanaulilit yung value ng buhay mo as how He designed it before. Gusto niya no? Anak, hindi kita inihinayaan na isilang sa mundong ito para sirain mo lang ang buhay mo. Para lumangoy ka lang ng lumangoy sa kasalanan. Lahat na yata, pagmumura, pagpatay, ano po, pangangalunya, ano pa, pag-abort. Amen? Abortion. Rebellion. Sa pagkatao. Ano pa? Ano pa bang kasalanan? Ang dami. Tama po ba? No? Now, ikaw ang nagbibigay ng value sa sarili mo. Tama ba? Kapag ka patuloy kang namumuhay sa kasalanan, dinedevalue mo yung sarili mo. Amen? Pero sabi ng Panginoon, ano po? He stooped down. Inabot niya tayo. Ano po? So your worst chapter does not have to become your final chapter. Ayan. Dito sa babaeng ito, ano po? Yung worst chapter ng buhay niya, kala niya siguro tanggap na lang niyang papatayin talaga siya during that time. Tama po ba? Wala na nahuli na siya. Papatayin na talaga siya. But when Jesus comes in, hallelujah. Amen, no? Ano pong nangyari? Yung final chapter na iniisip ko, beginning pa lang pala yun sa Panginoon. Amen? Do we get the point? Amen. Nakakasunod tayo. Amen. Pangalawa, ano po? God does not let our accusers to have the final word. Tatandaan po natin yan. Amen, ano po? Sa leadership, mapapag-aralan natin, ano po? When God creates, Satan ruins, but God recreates. Tama ba? Ano po? So ganito po ang kilos ng kalaban. Lahat ng mga ginawa ng Diyos, sinisira niya. Amen? Sinisira po ng kalaban. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi ko papayagan na ikaw ang may final word sa taong yan. I will give him the chance. I will open the door for me na makapasok sa puso niya. Tama po ba? At totoo po to, hindi natin pwedeng sabihin na hindi tayo binigyan ng pagkakataon ng Diyos.
Hindi pwedeng sabihin ng mga nandyan sa labas na walang umabot sa kanila. Dahil may kapamaraanan ng Diyos kung paano aabutin ang bawat nilikha niya. Tama po ba? Yes, ano po? So sabi dyan po, God does not let our accusers to have the final word. Sa Romans chapter 8, 33 to 34, tayo nga po tayong lahat, pakibasa. 1, 2, 3. Sino ang nakakapaglahat sa pagkakalaban sa mga hinilang ng Diyos? Kayo yung Diyos ang magpapalansala sa kanila. Sino ang mahalong na sila ay parusahan? Si Kristo Jesus na ganatay, ngunit higit sa lahat ay muling binuhay. Ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin. Amen. Ano po? Dinala nila yung adulterous woman, ano po, doon sa binigay ng Diyos na opportunity para sa mga makasalanan para magbago. Amen. At nawa maintindihan natin to, no po, bawat senaryo ng ating buhay. Ano man ito? Dahil sa mali nating pag-iisip, dahil sa mali nating desisyon, o dahil sa mga accuse ng ibang tao sa atin, o ano man ang ginawa nila sa atin. Naging biktima man tayo before, pero wala tayong karapatan. Na alin? Na pahindian ng Diyos. Kapag siya'y dumaan sa buhay natin, let God be in our lives. Tama po ba? Alam mo si Bartimaeus, kilala niyo si Bartimaeus? Yung bulag, no po? Dadaan ng Panginoong Hesus, alam niyang dadaan ng Panginoong Hesus. Naririnig niya na ito. Amen? Pero hindi niya hinayaan na yung moment na yon masayang. Nagit po natin, hindi niya hinayaan na masayang yung moment na yon. Sabi niya, Son of David, Son of David. No? Have mercy on me. Pinagmakaawa niya yung awa na gusto niya, na maranasan. Itong babaeng ito, ibang senaryo, hindi niya pinagmakaawa yung awa dapat, na sana mararanasan niya. Tama po ba? Dinala siya ng senaryo ng kanyang buhay doon sa paanan ng Panginoong Hesukristo. Not like Bartimaeus. Si Bartimaeus, hiningi niya talaga. Dadaan ng Panginoong Hesus. Hindi ko sasayangin, ang pagkakataon na ito. This is my chance to experience the power of God. Tama? Narinig ng Panginoon ang iyak ni Bartimaeus. Pinagbawalan pa siya actually. Ganito kasi ang mundo no? Pinagbabawalan yung mga lumalapit sa Diyos. Pinagbawalan pa si Bartimaeus pero hindi nagpahadlang si Bartimaeus. Tama po ba? At sabi ni Lord Jesus, no? Ikiniling niya yung kanyang paningin kay Bartimaeus. Anong kailangan mo sa akin? Gusto ko pong makakita. Natanggap ba yun ni Bartimaeus? Not only his sight physically, but I believe even spiritually. Amen? So ito pong babaeng ito, hindi hinayaan ng Panginoon. Binigyan pa rin ng second chance ng Panginoon. No? I don't know. Tahimik ang Bible. Kung ilang beses lang nangalunya ang babaeng ito. Amen? But for sure, hindi isang beses. Dahil ang kasalanan, pag natikman mo daw yan, no? Lalamunin ka niyan. Hanggang sa wala ka na talagang value. Amen? But on that scenario, ng buhay ng babaeng ito, inilatag ng Panginoon ang kanyang awa at ang habag. Tama po ba? So ano pong nangyari? God has the final word over our lives. Laging ang Diyos ang siyang magtutuldok. Tama po ba? May gagawin ba tayo? Yes. May dapat na makita sa atin ang Panginoon. Amen?
Tahimik ang babae, hindi niya dinefend ang kanyang sarili. No po? Pero si Lord, kaya niyang gamitin yung sitwasyon. Para alin? Para bigyan ka ng pagkakataon. So number 3, in Jesus, condemnation turns into grace and truth. Sa Panginoong Jesus, no po, pwedeng mabago ang buhay natin. Sino po nakaranas dito ng buhay na bago na? Taas ang kamay. Praise God. Di ba? Hindi natin talaga sasabihin walang Diyos. No? Hindi talaga eh. Kahit na magyabang man lang. Kasi dinesisyonan ko eh. Wala kang lakas para talagang baguhin ang sarili mo. Ang tangi lang nating magagawa, renew our mind, but the transformation comes from Jesus. Amen? Sabi yan ng Romans, chapter 12. Sige po. John chapter 8 verse 7. Sabi dyan, so when they continued asking him, he raised himself up. Nagsulat siya, tumayo, and said to them, sino man sa inyong walang kasalanan, unang bumato. Lahat sila may batong hawak. Tama po ba? Lahat sila may batong hawak. Para ipukol doon sa... Pero sabi ng Panginoon, po, pag nagkamali kayo ng gamit ng batas ni Moses, lahat ng mga gagawin ninyo sa babaeng ito, babalik sa inyo. Don't you know? Alam niyo po ba yun? Kapag ang tao yan ay pinili ng Diyos, maging alarma ito sa bawat isa sa atin. Amen? Baka imbis na ang gusto mo sa kanya i-judge, ikaw ang ma-judge. Amen? Ano po? So this is grace. Ano po? So sabi po ng John chapter 8:10 to 11. Tayo nga po tayong lahat, makakabasa po tayo. 1, 2, 3. When Jesus had raised himself up and saw no one but the woman, he said to her, Woman, where are those accusers of yours? Has no one condemned you? She said, No one, Lord. And Jesus said to her, Neither I condemn you. Go and sin no more. Ayan, makakaupo po tayong lahat. Ano po? So tinanong niya itong mga babae ito. Kasi matapos siyang magsalita doon sa mga tao, alam niyo pong ginawa ng mga tao na dapat handa na silang magbato. No? Kaya nga sinasabi nila na talagang Jeremiah 17:13 yung isinulat doon ng Panginoong Jesus. Bakit? Kasi it triggers their conscience. That those who will forsake Him will be written in the dust. No? So sabi po dyan, isa-isa nilang binitiwan yung kanilang mga bato, yung former, no po, 9, verse 9. Isa-isa din sila mula sa pinakamatanda. Siguro nasabi ng matanda, ang tanda ko na, dami kong kasalanan. Mas matanda pa ako dito sa batang itong nangangalunya. Tama ba? Kung ang tingin ko sa kanya, very devalued, siguro mas ako. Tama po ba? No? Kaya sabi ng Panginoon ba, bago ka magtanggal ng puwing sa mata ng iba, siguraduhin mo muna, no? Na nakita mo, tinanggal muna yung gatahilan mo. Ngayon, laki-laki mong muta, sa mata. Amen? So sabi po dito, ng babae, ay ng Panginoong Hesus sa babae, nasaan na yung mga umuusig sa'yo? Wala na po. Ang sabi ng Panginoon, hindi rin kita uusigin, huwag ka nang magkasala. Ayan. Isa pa itong nagrema sa akin sa sitwasyon na ito. Yung grace, yung mercy, hindi pwedeng lumayo sa Diyos. Katulad ng sinabi natin kanina, alam ng Panginoong Hesus na mangangalunya ang babaeng ito.
Pero dahil gusto niyang bigyan ng pagkakataon ng babaeng ito. Ano po? Ang tanong niya, ang sabi niya, neither do I condemn you. This is mercy. This is grace. Naget natin? Sige. Worthy kang i-condemn. Pero hindi kita i-condemn, sabi ng Diyos. Naget natin? Wala ka ng halaga. Pero sige. Gagawin kitang bagong nilalang. With value. Naget natin? Ikakansela ko lahat ng paratang sa iyo. Ikakansela ko lahat ng paratang sa akin, sabi ng Diyos. Amen? Pero sabi ni Lord, kumayo ka. Huwag ka na magkasala. Let us come as we are to God, but always remember that God loves us. Mahal tayo ng Diyos. Kaya ayaw niyang mag-stay tayo sa kung sino tayo before nang lumapit tayo sa Diyos. Kaya hindi pwede nating sabihin, tanggap ako ng Diyos, kilala ako ng Diyos. Lumapit ka sa Diyos na marumi, lilinisin ka niya dahil mahal ka niya. Do we get the point? Kaya hindi pwede na ang isang binigyan ng pagkakataon ng Diyos na mamuhay sa biyaya ay hindi magbabago. Tama po? Hello? Makikita, mahahayag. Dating palamura, ay ang sakit na ngayon sa tenga. Bakit? Ayaw ng banal na espiritu na nananahan sa atin yung ganong mga salita. Tama po ba? Nangangalun niya, who among you here nag-i-enjoy pa na mag-flirt sa ibang tao? Besides sa kanyang asawa talaga. Kapag ganyang pampakiramdam mo, something is wrong with you. Tanungin mo sarili mo, kinilala ko ba talaga ang Panginoong Jesus bilang sarili kong Panginoon tagapagligtas? Amen? So let us come to God. Lapit tayo sa Panginoon. Kung sino tayo, marumi ako, Panginoon. Hindi ako dapat yakapin. Devalued, Lord. Wala na akong matitira pang maibibigay sa iyo. Sirang-sira. Amen? Pero tandaan mo, mahal na mahal tayo ng Diyos, praise God. Huwag nating sayangin. Huwag na tayong bumalik doon sa mga bagay na talagang hindi naman para sa atin. Na talagang hindi dapat makita sa tunay na anak ng Diyos. Amen? Let God rewrite our story. So, grace does not tell you to stay in your old self or in your old story. Kapag binisita tayo ng biyaya ng Diyos, ang ibig sabihin nun, pagkakataon yun para magbago ka. Magbago ako. Do we get the point? So grace gives you the opportunity to begin a new one. Sasayangin mo pa ba yun? Nalulungkot ako kapag yung isang mananampalataya, matapos na makakilala, mabasa ang Biblia, alam kung ano na ang katotohanan, tapos namumuhay, hindi sa katotohanan. Anong tawag mo sa kanila? To become a Christian, to become a believer is not a joke. It is not a play. Amen? Grace means from ordinary to extraordinary. From nothing to something. Amen, From broken to whole. This is what grace can give us.
Naget natin? Kaya nga sabi yung luma mong pagkatao, nilimot na yun ng Diyos. Lumakad na tayo sa bagong pagkatao. Amen. At sa lahat ng mga lumalakad sa bagong pagkatao pinagkaloob ng Diyos sa atin, tanong ko lang sa inyo, feel nyo ba nalugi kayo? Hello? Bakit parang hirap na hirap kayong... Kaya nga tanong ko sa inyo before, ngayon, kanina lang ano po, kung hindi nyo kaya nakilala ang Panginoon, nasan kayo ngayon? Nasaan kaya ako ngayon? Tulog lang? Sa galaan lang? Ha? Are you sure? Kapag hindi daw natin winorship si Lord, ano nga yung sinabi ko? Sino ang wino-worship mo? And number 4, your present chapter does not have to be your last chapter. Bangon! Madadapa ka pa rin ba? Oo, sigurado. Why? Because God is not yet finished with us. Tama? Marami tayong pagdadaanan sa buhay, pero sana nasa tama tayong pag-iisip na laging isipin, ano man ang pinagdadaanan ko sa buhay, hindi mapapahiya ang Diyos na nagbigay ng pangalawang pagkakataon sa buhay ko. Amen? Dapat ganito tayo. No? Hindi ko hahayaang mapahiya ang Diyos. Katulad ng ano namin kahapon, baka hindi laging bukas ang pintuan. Dadating ang pagkakataong masasarhan ng pintuan. Tama po ba? Amen. So the woman left after an encounter with Jesus. Oo. Naghiwalay sila ng Panginoon during that time. Tama po ba? Amen. Hindi po siya habang buhay na nandoon sa physical na nakasama ang Panginoong Hesukristo. Tama? Pero, praise God, no? She came with a past, but she left with a future. Yun ang maganda nun. Na-encounter niya yung nagbigay sa kanya ng panibagong pagkakataon ng kanyang buhay. Amen? Now I want you to see these things in your life. Hindi biro ang gustong gawin sa atin ng Diyos. Mayroon tayo lahat past. Hindi ko alam kung anong tawag sa inyo ng mundo before. Tinawag ka bang adulterer? Tinawag ka bang rapist? Tinawag ka bang murderer? Tinawag ka bang pornographer? Tinawag ka bang slanderer? Tinawag ka bang ano pa? Mangungupit, magnanakaw, ano pa? Idolatrous. Ano pa? I don't know. Drug addict, sakit ng lipunan, pasaway. Amen. Ano po? Anong tawag sa iyo anong tawag sa iyo ng mundo? That is your past. Amen. That is my past. But how about my future? How about this present life? Amen. Hello. She came under condemnation, but she encountered mercy. Kinukundina siya, pero may nahabag sa kanya. At yun yung kalagayan natin ngayon. Amen? No? Tama po ba? Praise God, no? She came carrying shame. But Jesus called her toward a different life. No? Yung pag inaakasahan ka ng kalaban, dati ka naman ganyan eh. Balik ka na. Wala ka naman napapalay sa pagsunod mo sa Panginoong Jesus. Meron ba? You yourself know. Alam mo yan. Oo, dadaan pa rin ako sa lahat ng pagsubok sa buhay. Kakambal yan eh, sabi ng Matthew chapter 6, verse 34. Tama po ba? Kaya bawat araw, mayroong pagsubok.
Ngayon, ang tanong, handa ka ba? Yun ang problema kasi, parang nabubuhay tayo na hindi natin alam nakakambal ng buhay ang pagsubok. Tama? Tapos pag sinubok, parang laging bago. Parang laging sa pagsubok ako. Eh di ba kakambal mo na yan mula nung ipinanganak ka? Yan ang sabi ng salita ng Diyos. So ano na lang ang dapat natin gawin? Prepare. Tama? Because tomorrow will surely be another battle. So how we will prepare? Tulog. Sabi ng Panginoon, the spirit is willing but the flesh is weak. Pray. May battle ka bukas, Peter. May battle ka bukas, John. May battle ka bukas, James. Pray. As how you see me praying. Manalangin ka dahil bukas may pagsubok ka. Otherwise, bibigay ka sa pagsubok pag hindi ka naghanda. Tama? So, anong nangyari kay Peter, kay James, saka kay John during that time? Lalo na kay Peter. Bagsak! Bagsak sa pagsubok. Bakit? Hindi naghanda. Naget po natin? So, we as wise believers of Jesus, we know, kakambal ng buhay ang pagsubok. Wala na ako ditong mababago. Tama po ba? So all I have to do is to maging handa para dun sa haharapin ko na naman bukas. Amen! Amen. Para hindi yung pag nandiyan yung pag... Amen! Nagip natin! Minsan, gano'n ano. May pinagdaraanan ako eh. Nakahanda ka ba? Dapat ganun ang tanong natin sa sarili natin. Amen? Bukas ba may pagsubok? Pero maganda dito, siniguro na ng Panginoon. Ano po? Lahat ng nasa Kanya, tagumpay. Praise God. Okay. So Lord Jesus forgives the past. Kinakalimutan niya yun. Amen, ano po? Yung dating walang halaga na ikaw, kinalimutan niya, binigyan ng bagong pagkakataon. Transforms the present. Patuloy na nagtatransform. Patuloy kang binabago ng Diyos. Sa lahat ng gustong tunay na magpabago sa Diyos, patuloy siyang nagbabago. Amen? At sabi dito, hindi tayo mawawala ng pag-asa sa Diyos. Amen, no? He always gives hope for our future. Amen! Tinutuldukan mo ba yung sarili mo sa sitwasyon mo ngayon? Praise God. Move. No? Dapat mag-move. Dapat mag-prepare. Amen po ba? So God is rewriting. Pakitayo nga po, sabihin natin ito. Let this be our confession. 1, 2, 3. God is rewriting my story through Christ Jesus. My past has been redeemed. My present is held by His grace. And my future is secure in His hands. In Christ, I am made new, and He is still writing something beautiful with my life. Are you excited? Huwag kayo upo. Wala pa ako sinabi. Tayo lang kayo. Amen. Ano po? Are you excited? Amen. Amen. Ano po? Let us then live with excitement always. Ano po? 1, 2, 3. My past is not the end of my story. God is doing something new. He can turn pain into purpose, waiting into preparation, brokenness into restoration, and difficult seasons into testimonies of His faithfulness. Makakaupo po tayo. Bigyan niyo ako ng 1 minute. Amen. Past is past sa Panginoon. Amen? It is no longer you who lives, but Christ lives in you and me. The life then, I live in the flesh. I live. Ano yung sunod doon?
ang buhay na kinabubuhay ko na ngayon ay kinabubuhay ko na kay Kristo na po, na kung saan nagmahal sa akin. Amen? So sabi po dyan, ano po, God is doing something new. No longer makikilala ka, no, sa dati mong pagkatao. Tama po ba? Hello? Masakit ba ma-prone? Ay, sakit nun. Totoo. Tama ba? Amen. But this is the only way na talagang tayo ay mapapanuto. Kung walang pruning, hindi tayo tatatag. Kung walang pagsubok, hindi ka tatatag. Totoo po yan. Amen? So, He can turn pain into purpose. Nasaktan ka ngayon, mahirap kasing tanggapin ang sitwasyon na hindi mo naiintindihan bakit ito nagaganap sa iyo. Pero kung naiintindihan natin na mayroon palang purpose ang Diyos, bakit niya ako pinapadaan sa ganitong mga pagsubok, and then we will learn how to trust the Lord. Tama ba? Tama po ba? So stop asking, no? Na para bang hindi natin kakambal ang pagsubok. Tama ba? Alam mo naman, ikaw lang ang walang pagsubok, tapos ako meron. Tama ba? Yun nga lang, hindi bawat araw pare-parehas ng signal. Minsan sa'yo, signal number 4, ako signal number 1, kasi kakatapos ko lang sa signal number 4. Tama po ba? Pero lahat tayo may pagsubok na pinagdaraanan. Amen! So sabi dito, He can turn pain into purpose, waiting into preparation. Tama? Yes. Huwag kang magmadali. Kasi ang Diyos, alam niya yung exact time how He will make all things beautiful in you. Amen? Totoo po yun. So huwag kang magsawa maghintay. Habang naghihintay, be faithful to God. No? Huwag yung parang tinudukan mo ng hindi tapat si Lord kasi sa nararanasan mo ngayon. Always think of this. God has something new for you in His time. Amen! And sabi dito, no po, brokenness into restoration. Oo, siya nasubugat ang siya ring magpapagaling. Sabi po yan ng salita ng Diyos. Sinugatan ka? Amen. Bakit? Kailangan. Tama po ba? Hello? Para alin? Mawala ang pride. Mawala ang galing. Mawala ang magdepende sa sarili. Mawala yung lahat ng nagpapalayo sa iyo sa Kanya. Alam niyo po bang sarili din natin minsan na nagpapalayo sa atin sa Diyos? So sabi dito, difficult seasons into testimonies of His faithfulness. Amen? So sabi po, praise God, are you willing to give the pen to Christ Jesus? Mahina. Hindi pa ba kayo pagod na maging boss ng buhay niyo? Ako pagod na. Huwag niyo nang hintayin na maging 55 years old kayo bago kayo mapagod. Amen? Nakakapagod. Kasi at the end, laging napapatunayan, destruction ang huli. Ang galing eh, planado lahat eh, no? Sino po dito yung ganon, no? Planado lahat eh, okay na okay. Parang as if lahat ng nasa paligid makikiisa dun sa planong yun ng buhay ko. But along the way, makikita mo ba unti-unti, yung isa hindi naging tapat sa akin. Yung isa, nako, bagong araw, bagong benta. Tama mo ba? That's the truth. No one can assure his own tomorrows. Tama po ba? Only Jesus. At ang maganda sa Panginoon, hindi lang pangmundong ito yung kanyang pinlano sa bawat isa sa atin. When He is rewriting our story, He knows very well that the conclusion, hallelujah, will be in heaven.
with Him in His throne. Tama? Tayo, pag gumawa ng istorya natin, panglupa lang. Pero si Lord, pag gumawa ng istorya natin, tinitiyak niya na yung conclusion nun, makakasama siya. Amen. So let each one's declaration be. Tayo-tayong lahat. 1, 2, 3. Sabihin natin ito ng malakas. 1, 2, 3. My failure is not my destiny. My shame is not my destiny. My past is not my final chapter. God is still rewriting my story. 1, 2, 3. Ulit. Nagkamali ako. Again. My failure is not my identity. My shame is not my destiny. My past is not my final chapter. And God is still rewriting my story. Praise God. This will be the declaration. Tayo na po tayong lahat. Ito po tayo. Please. Ayaw niyang babago. Asa na? Amen. So, wala na po. Praise God. Ano po? Let us then, if we really declare that our past is not our identity, bago na ako, Panginoon, salamat sa biyaya mo. Magkaroon tayo ng pagpasalamat ng puso. Amen? If yung mga kahihiyan natin dati, tinapos ng Panginoon, para makaharap tayo